Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Umaga ng Disyembre nang maglayag ang Vapor Tabo patungong Laguna, sakay ang napakaraming pasahero habang binabagtas ang paliko-likong Ilog Pasig. Maituturing ng ang barko ng lahing Pilipino ang Vapor Tabo o mas kilala sa tawag na daong ng pamahalaan dahil pinamunuan ang mga reverendos at ilustrimos. Ito'y gawa sa bakal at animoy hugis tabo kung saan nakuha ang pangalan nito. Nahahati ito sa dalawang bahagi, sa itaas ay ang kubyerta at dito matatagpuan ang mga manlalakbay na nakasuot Europyo. Mga praile at mga kawani ng pribadong tanggapan na nananabako habang tumitingin sa tanawin. Ang tanging babae lamang dito ay si Doña Victorina na nakahabilo ang mga Europyo. Nakita niyo ba ang suot ko? Walang-wala ako sa mga suot niyo. Pambihira talaga itong asawa ko. Iniwan ba naman ako? Hoy, Kapitan! Wala na bang maibibili sa pagpapatakbo ng barko na ito? Ang hina! Tawad daw niya, pero hanggang dito na kaya ng pagod. Ang lunas ay napakadali at walang magugugol na anuman. Ang lahat ay tumingin at makinig. Walang ibang dapat gawin, kundi isang kanal na magmumula sa isang ilog hanggang sa paglabas na maglalagos sa Maynila. Hindi ako sumasang-ayon sa panukala mo, Ginoong Simon. Napakalaking pera ang magugugol at masisira ang mga kabahayan. Pwes, huwag silang bayaran. At saan naman nakukuha ng salaping ibabayad sa mga manggagawa? Idudulot lang nito himagsikan. Huwag silang bayaran. Ayan ang mga bilanggo ang gagawa. At kung hindi sasapat, papasamahan natin sa mga mamamayan. Himagsikan, kabaliwan. Ngunit wala tayo sa Ehipto ng mga Hudyo, Ginoong Simon. Ikinalulungkot ko, pero hindi ako sang-ayon sa kagustuhan mo. Paalis na sana si Basilio nang may nakita siyang liwanag sa gitna ng mga puno, mga sanga at kadilimang naghahati sa kagubatan at makarinig ng mga kaluskos ng mga paa. Nakakita si Basilio ng anino sa gitna ng puok na iyon at mabilis at nagmartsa patungo sa kanyang kinatatayuan. Ano ba itong aking narinig? May paparating? Imposible. Siya ang tumulong sa pag-ibig ng aking ina at sa pagsunog ng isa pang lalaki. Sino sa dalawang lalaking ito ang namatay? O ang nagbubuhay-buhay Simon? O Ibarra? Mark, tingin! Huwag ka lumapit! Kung ayaw mamatay. Ginoo, nakita tayong muli. 30 taon na ang nakalilipas. Sino ka sa palagay mo? Ikaw, ang inaakala ng marami na namatay na. Basilio, ikaw'y naghahawak ng isang lihim na maaari kong ikasawi. At ngayon, natuklasan mo pa ang isang lihim? Nasisira sa aking mga balak. Tanging kamatayan ang sagot dyan. Pero, ligtas mo ang inyong mga lihim. Marahil sa pagsisiyan ay kayo dapat kong patayin. Gala ko rin, dapat kayong maipag-utos sa lipunan. Ikaw at ako ay dapat magtulungan. Karangalan ko pong matulungan ka. Ngunit, ayokong makialam sa politika. Dahil naniniwala ako na karunungan ang magliligtas sa bayan. Si Makaraig ang leader ng Kilusan. Siya ang nagmamay-ari ng bahay na tinutuluyan ng mga mag-aaral. Maganda ang kanyang ugali at sobrang yaman. Kilala siya sa kasibagan sa kanyang pag-aaral at sikat sa kanyang kahusayan sa pakikipagtalo. Dahil sa mga katangian nito, kasama na ang mga kanyang katapangan at mabuting pagkikitungo sa iba.
nagkaroon ng maraming kaibigan at napiling mamuno sa samahan ng pagtuturo sa wikang Kastila. Nais ko ipabatid sa inyo ang pagsasang-ayon namin sa pagtayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Umaasa kami sa mga mag-aaral sa paggawa ng mabuting dignidad, hindi lang para sa tao, kung hindi para sa bayan. Pumunta si Isagani kay Ginoong Pasta, isang bantog na abogado. Anong sadya mo? Bakit naririto tayo sa gani? Naparito ako upang makiusap patungkol sa aming panig ng past. Kung patungkol pa rin yan sa pagtatayo ng wikang Kastila, ipinapayo ko na huwag na tayo makialam. Hindi naman po namin nais na mapunta kayo sa gabi dito. Pahumanhin, hindi pa rin ako pumapayat dahil masyadong peligroso. Kakaiba ang paligid ng pansiteryang Macanista de Buen. Maraming mga kabataan mula sa mga maraming lugar ang nagpunta sa pagtitipon na inihandog ni Padre Irene. Napakarami ng mga pinag-usapan ng mga estudyante. Napahinto ang kanilang usapan nang may magturo sa isang tulang nakapaskil sa pader. Ang lahat ng tao ay tinatawagan para sa paalalang di dapat kalimutan. Sa hapagkainan, ngayon ay tinutulungan. Hapagkainan ay di dapat maiwan ng anumang bagay. Si Quiroga ay isang negosyanteng intsik na naghahangad magkaroon ng konsulado. Ang kanyang bansa ay naghandog ng isang hapunan. Dinaluhan ito ng mga tanyag na panauhin, mga kilalang mga ngalakal, mga praile, mga militar at mga kawani ng pamahalaan na lahat ay pawang kanyang mga suki o mga ninong. Dumalo si Simon sa handaan at nang tanungin niya si Quiroga tungkol sa pulseras na kinuha nito sa kanya. Ngunit Ginoong Simon, ako'y nalulugi pa. Gayon, sa'yo ko lang papatatong ako ng pas. Ako ang bahala. Ngunit tungkol kay Simon na naghahangad na iligtas si Maria Clara. Sinabi ni Basilio kay Simon na namatay na si Maria Clara. Ito ay nagdulot ng kalungkutan kay Simon. Nagtipon din ang mga binata para sa isang pagtitipon. Nais ko ang mag-ibig kay Maria. Habang nagkakaroon kami sa Maria Clara? Ngunit ako manhin sa inyo. Huli na ang lahat. Nabalitaan kong nagpakamatay na si Maria. Hindi maaari! Hindi maaari! Nais ko pa siyang iligtas. Nadakip ang mga estudyante at kasali na rito si Basilio. Sinabi ito ni Padre Irene kaya't sumama ang loob ni Kapitan Tiago. Dahil doon ay namatay siya at naging magarbo ang libing ni Kapitan Tiago. Lumaganap ang balita at umabot rin ito kay Huli. Sinta, huwag mo na akong alalahanin pa. Hindi! Hindi! Nagmamali sila! Naliwanagan mo sa kanila! Sila! Hindi na kita may labas dito. Pasensya na po sa abala, Padre. Ako'y ang imakatulong sa iyo. Bukas susunod sa iyo. At bukas pag sila tumalaw, hindi mo ako nakakalawa. Ito para sa ako. Susunod ka lang sa akin. Ang lahat
Ang kabanata ay tungkol sa kasal ni Juanito Pilaes at Paulita Gomez na ginanap sa bahay ni Kapitan Tiago. Nagulat si Basilio nang makita niyang kasal sina Juanito at Paulita. Nag-isip siya tungkol sa paparating na himalsikan at sa kanyang kaibigang si Isagani. Nagpunta rin si Simon sa kasalan at dala ang isang lamparang nakabalot. Pinakita niya kay Basilio ang nitroglycerina at dinamita na gagamitin sa pagpatay sa pistang gagawin. Ipinaliwanag niya ang plano na ilalagay ang bomba sa kioskong kainan at lulubog ito sa mga api. Isang malaking plano pa. Nagpupulong ang mga bisita sa bahay ni Don Timoteo para sa isang piging matapos ang kasalan ni na Paulita at Juanito. Naroon sina Simon na may dalang lampara ng kamatayan at Basilio at Isagani na gustong pigilan ang nakatakdang pagsabog nito. Nagbabala si Basilio ngunit pinilit pa rin pumasok ni Isagani sa bahay. Isagani, huwag ka nang tumuloy. Hindi maaari ang Basilio. Kailangan kong makita si Paulita sa iyong pagkakataon. Makinig ka sa akin, Basilio. Umalis de Paspares, Juan Crisostomo Ibarra. What? Crisostomo Ibarra? Imposible! May magnanakaw! Isinyang ilaw! Senyor!